Larga dun. O eto ipapakita ko ho sa inyo mga boss. O umpisahan natin ito, dito, 'no? Ako, kahit na po pasigaw-sigaw ng bobo-bobo yang si ano, si Larry Gadon, mga bossing, mas gugustuhin ko pang, maging lawyer ko 'yan, eh, 'no? Mas gugustuhin ko pa pong maging lawyer ko kung sakali, na hindi naka-disbar si ano, si Larry Gadon, mas pipiliin ko pong mag-lawyer sa'kin si Larry Gadon kaysa po doon kay Topacio. Eh, naknat din na pa. Ikaw hahagilap ka, 'di ba? Ikaw ba hahagilap ka ng lawyer na ano, puro talo, puro nakakulong. Ay, hindi naman talo. Hindi naman ho talo. Lilinawin ko ho 'yun, hindi talo, 'no? Pero lahat ho nakakulong, 'no? Tapos ang mga nakita kong ginawa nung kanyang mga kliyente eh magtago, 'di ba? Ang magtago. Ngayon, binabanatan kasi ni Attorney Larry Gadon o disbarred Larry Gadon na para po sa ikasasaya ng mga DDS ang Supreme Court, mga bossing. 'Di ba? Ano sabi? Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Yun po ang sabi ni Attorney Larry Gadon. Ngayon, Larry Gadon, blast, stupid, defender of Sara Duterte. Kayo to, mga DDS, ha? Ninanakawan na daw kayo, kumakampi pa. Ninanakawan na kayo, kumakampi pa. No? Biruin nyo mga kababayan, yung mga DDS. Tanungin mo, bakit mo kinakampihan si Sara Duterte? Bakit ka makasara Duterte? Bakit ayaw mong matuloy yung impeachment? Ang isasagot ko sa iyo yan, adik ka kasi kaya gusto mong matuloy yung ano, kaya mo gustong matuloy yung impeachment. Ganyan ang isasagot sa inyo. Pinupolitika nyo kasi si Inday Sara Duterte kaya gusto nyo matuloy yung impeachment. Hindi ho, mali yun. No? Dapat makikinig kayo. Since nakinig na kayo, mga DDS, ipasok nyo na sa kokote ninyo. No? Kaya gusto ng mamamayang Pilipino na matuloy ang impeachment dahil gusto naming malaman ang katotohanan kung saan ba talaga napunta ang pondo ng bayan. 'Di ba? Kayo wala eh, no? Kayo, hindi, ayokong maano yan, ayokong matuloy ang impeachment na yan kasi idol ko si Inday Sara Duterte, kasi idol ko yung mga Duterte. Kaya nababansagan kayo, ninanakawan na, kinakampihan nyo pa. Ayaw nyong pakinggan. Di ba? Ako kung DDS ho ako, mga boss chief mo, sir, alam nyo una kong isusulong, naku siguro magagalit sa akin mga DDS. Kasi kung totoong defender ako ng mga Duterte o DDS ako, mga kababayan, sasabihin ko sa kanila, sige, tuloy ang impeachment, no? Total naman, naniniwala ako kay Vice Presidente Inday Sara Duterte na maipagtatanggol niya ang sarili ko. At aalamin ko mismo, mga kababayan, kung ano talaga yung nangyari doon sa pondo ng bayan. Para kapag ka ako nag-vlog, mga bossing, alam na alam ko yung isasagot ko. Hindi ko kayo sasabihan lang na, mga boss, etong idol kasi natin, inaano lang, pinupolitika lang. No? May maisasagot ako doon sa mga Mary Grace Piatos. May maisasagot ako doon sa mga tinatanong na bakit 250,000 per night ang isang rest house doon sa confidential funds. Bakit sila chika ang pumipick up ng pera ng confidential funds? Lahat po 'yan. No, bilang isang vlogger na susuporta sa kanila. Pero wala, paano ko gagawin ho 'yun, mga bossing? Wala naman ho tayong nakikita na mga ano nila, na mga depensa nila. Tapos ang maririnig ho natin doon sa mga DDS, mga kababayan, is ano, wag nang matuloy ang impeachment na yan, ganito, magsasaya. Akala naman nila, panalong-panalo sila. Akala naman ho nila, mga kababayan, nung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang ginagawang impeachment, nanalo na sila. Hindi. Bakit to? Dahil mananatili nga sa utak ng taong bayan na may question pa din do. Magnanakaw ba ang Vice Presidente namin o hindi? Mananatili yun doon dahil ang pagkakahinto naman po ng impeachment ay hindi po dahil naidepensa nila ang sarili nila. 'Di ba Gerald Evans,
Sa Pilipinas lang ata nangyayari yung pwedeng harangin ang impeachment. Toing? Sabi, toings? Oh, basahin natin ito ha. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, lambasted. No? Those who are depending, o kayo daw, di ba? Kayong mga DDS daw. No? Those who are depending Vice President Sara Duterte from facing accountability over the utilization of 612.5 million confidential funds. Oh. Kung ako DDSO, alamin ko talaga yan mga kababayan. Hindi ho ako papayag na sasabihin lang sa akin na wala, pinupolitika lang tayo. Kaya ho, kung mapapansin nyo mga boss chief mo, sir, kapag ka may mga nahagip po, may mga napunta po ditong mga DDS, mga boss, ano sasabihin nila? Magnanakaw, adik ka kasi Mark Ramos. Anak ng tokwa. Biruin mo tayo pa yung nasabihan ng adik ho. Yung ito, ganito itsura natin. Ganito, ito na ipapaliwanag ho natin. Mga bossing. Di ba, samantalang nga ho, yung mga vlogger nila, ayun, nag-aaway na, mga nagmumurahan na po eh. Dito sa channel natin, bihirang-bihira ho kayong makarinig ng mura, bihirang-bihira ho kayong makarinig ng kasasakit na mga salita, at bihirang-bihira kayong rinig nung talagang nanlalait tayo. Sa kanila, wala kahit ano. Dahil nga hindi ho nila masagot o hindi nila maipagtanggol yung vice-presidente nila, ang gagawin nila, manlalait ng tao. Mag-a-ad hominem ho, mga kababayan. Di ba? O ito, dagdag pa, mga bossing. Diyan mismo sa ano na yan. Diyan mismo sa balita na yan. Asong ulol daw kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official asong ulol, ano naman ang taong mga tanga? O kayo daw yun. Mga tanga daw kayo? Biruin nyo yan. Mga bobo. No, sabi ni Atty. Larry Gadon yan, ha? Ako hindi ko sinasabing mga bobo kayo. Maiitim lang ang kilikili. Maiitim lang ang kilikili. Oh, sabi ni Atty. Larry Gadon, ano naman ang tawag sa taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at kumakampi pa? Ang tawag sa mga yan, asong mga tanga at bobo. Saan napunta? Ito nga, di ba? Ito yung tinatanong ng kapwa natin Pilipino at majority ng mga Pilipino. Saan napunta yung confidential funds? Mga tax natin yung mga Pilipino eh. Kahit DDS ka, hindi ka ligtas dyan. Nagbabayad ka ng tax. No? Ayaw mo bang malaman kung saan napupunta? O kung saan napunta yung ikinaltas sa iyo, kinsenas, katapusan? Di ba? Kung makatarungan ba na napunta sa maganda yung paggastos nung ibinigay mong pera, yung isiner mong tax para sa bayan, or napunta lang sa bulsa ng iisang politiko o ng mga politiko? Gusto mo ba yon? Siyempre ayaw mo noon, di ba? Ayaw natin ho ng ganun, mga kababayan. Masakit na nga ho sa atin yung nakakaltasan ng magkano? 700, 800, 1,500, 2,000 kada kinsenas, katapusan. Kasi malaking bagay na ho yun eh. Tapos ikaw hindi mo pa aalamin kung yung bang mga kinakaltas sa iyo wala lang napupunta at sa bulsa lang ng iilang politiko. Di ba? Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? O sabi ni Atty. Larry Gadon. Sabi ni Queen Lioness, sabi mo, Sir Mark, banil. Hindi, totoo lang ho, banil na yun eh. Yung mahirap na hong tanggalin yun. Hindi niya maipaliwanag sa hearing ng Kongreso. Kung saan napunta ang talagang katotohanan, ang pondo na ito, 612.5 million, daan-daang milyon na confidential funds, na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan. Beruin nyo nga ho yun, mga bossing. Ang tingin ko kasi dyan, ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, hindi sila sanay doon sa mga questionan. Hindi sila sanay doon sa matatanong sila.
Biruin mo, ilang taon nag-mayor si Inday Sara Duterte. No, ilang taon din na pangulo si dating Pangulong Duterte. 6 na taon, di ba? Sa 6 na taon nang nakaupo ang dating Pangulong Duterte bilang presidente, doon nagsilobuhan po yung mga confidential funds. Sa loob ng 4 na taon, mga bossing, no, yung dalawa kasi parang kung di ako nagkakamali, 100 plus and 200 plus million yung unang first term ni Inday Sara. Pero nung third, fourth, fifth at pang-anim, mga kababayan, 460, 460, 460, 460, 460 ho. Milyon ha, yung confidential funds. So siguro hindi sila sanay na natatanong ho sila. Ngayon ito, iba na ho ang presidente. Nagkagulatan. Paano nyo ipapaliwanag? Nasaan na yung pagpapaliwanag nitong mga confidential funds na mga gastos ninyo? Nagulantang ho siguro yung mga to. No? Nung tatay ko ang nakaupo, hindi naman kami tinatanong ng mga ganyan. Bakit ngayon may ganyan na tanungan? Inalerto yung mga kasamahan niya. Gumawa nga tayo ng mga resibo na magpapatunay kung saan natin ginastos. Sa dami ho nun, 100 daw. 900, ayan, sabi ni Attorney Larry Gadon. Mayroong mga pangalan, mayroong mga more or less 900 na mga pangalan na mga peke, walang birth certificate na in-issue ng PSA o Philippine Statistics Authority. Di ba, biruin mo, 900 yung gagawin o 1,000 yung gagawin na ganun. Kaya naman po, lumabas yung Mary Grace Piatos. Kaya po, kapag ka nakakita ng isang pangalan na, Mary Grace Piatos, sa mga chichirya naman ako. Diba? Sa mga chichirya naman ako. Pagka nalagay yung De Asi, yung mga mababantot naman, Jukes De Asim, si Banil, yung mga ganun, baka masama nga si Boy Banil dyan eh. baka nga nasama yung pangalan ni Boy Banil dyan. Diba? Sa hirap pong imbentohin nung mga pangalan na ipinagpapapasa nila ho. Dahil wala silang maibigay na pagpapatunay kung saan nila ginastos. Gawa ng resibo. Kaya tingnan nyo, pati ho yung penmanship, mga kababayan, iisa. Di ho ba? Pati yung pagsulat, iisa. Pati yung tinta ng ballpen, iisa ho, mga bossing. At hindi lamang yan, saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na kinakampihan nyo pa at magpapahukay ng libingan ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM? Yung mga DDS, proud sila ng ganyan, mga kababayan. No? Proud na proud po yung mga DDS sa mga ganyan. Kaya nga ho dito sa atin, pagka nagpupunta ho yan, yari ka sa 2028. Kumbaga, gusto nilang sabihin sa atin, re-resbackan ka ng mga Duterte sa 2028 pag nanalo yung mga yan. Ibig sabihin mga bossing, papapatay nila ako? Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Yari kayo sa 2028. Dahil lahat naman ng binablog natin, mga kababayan, ayan, lahat po base po doon sa ibinabalita ng mga malalaking mainstream media. Di ba? Lalo lang nilang inilulubog yung kanilang mga idol na sasabihin, yari ka sa 2028.